Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, nakatakdang dumating ngayong Lunes ang 21 Pinoy na seafarers na nailigtas mula sa barkong inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong isang linggo. Nai-rescue sila noong Biyernes kasunod ng atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sinalubong sila ni Philippine Ambassador to Bahrain and Halandoon Luis noong Sabado sa Embahada ng Pilipinas. Kasama ng mga seafarers si DMW Labor Attaché Hector Cruz. 22 Pilipino na seafarers ang sakay ng MV Tutor nang atakihin ito ng rebeldeng grupong Houthi. Agad na ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ibalik ng ligtas ang mga sakay. 21 ang nai-rescue habang isa ang nawawala. Patuloy naman ang search operation upang makita ang nawawalang seaman. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas sa kanilang mga counterpart upang mapalaya ang 17 Pilipino na seafarer na binihag ng Houthi rebels noong nakaraang taon. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak, umaasa siyang magkakaroon ng magandang resulta ang komunikasyon upang mapalaya ang mga bihag na Pinoy ng rebeldeng grupo. Tinatrabaho na rin ng gobyerno para maibalik sa Pilipinas ang 12 Pilipino na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa barkong True Confidence. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang polisiya na magbabawal na maglayag sa Red Sea kasunod ng mga pag-atake ng rebeldeng Houthi sa mga barkong may sakay na Pinoy seafarers. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi ito agad-agad na magkakaroon ng resulta dahil kailangan dito ng masusing pagsusuri. Aniya, kailangan din nito ang pag-aaral ng Department of Foreign Affairs o DFA.
Sabi pa ni Kakdak, hindi nila kaagad maipatutupad ang agarang pagbabawal na maglayag sa Red Sea dahil sa kalakalan. Gayunpaman, sinabi na niya ang mga Pinoy seafarers na may karapatan silang tumanggi kung ayaw nilang maglayag sa Red Sea. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umaapela ang mga mangingisda sa Philippine Coast Guard na samahan sila sa Panatag Shoal habang nangingisda roon kasunod ng banta ng China na ikukulong nila ang sinumang papasok sa naturang teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Tropical Fish Gatherer Association President Geoffrey Elad, mas mabuting samahan ng PCG ang mga mangingisdang Pinoy dahil sa pangambang baka hulihin at ikulong sila kapag nakarating sila sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Paliwanag ni Elad, kung hindi kasi pupuntahan ng mga Pilipinong mangingisda ang Panatag Shoal, baka tuluyan na itong makuha mula sa mga Pilipino. Inihayag naman ng Philippine Coast Guard na pinaigting na nila ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, magpapatuloy naman ang Philippine Air Force sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea o WPS. Sa gitna ito ng polisiya ng China na magbibigay kapangyarihan sa China Coast Guard na manghuli at ikulong ang mga papasok sa South China Sea. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, kasama sa kanilang tungkulin ang magpatrolya sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Sabi pa ni Castillo, kailangang bantayan ang mga aktibidad pandagat at panghihimpapawid sa loob ng Exclusive Economic Zone at Territorial Waters ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, DSWD nagpadala ng tulong sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pinangunahan ng DSWD Field Office sa Central Luzon ang pagkapadala ng family food packs katuwa ang AFP sa Zambales Sports Complex. Aabot sa humigit kumulang 100 kahon ng family food packs ang ipinadala ng kagawaran na ilalaan sa mga bayan ng San Antonio, San Narciso, Cabangan at Botolan sa Zambales. Ayon sa DSWD, ang tulong ay para sa mga mangingisdang hindi makapalaot ngayon sa West Philippine Sea dahil sa iba't ibang rason kasama na ang masamang panahon. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng kagawaran na patuloy ito magbibigay ng tulong at tututukan ang pagtugon sa anumang pangailangan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House leaders nagpasalamat sa suporta ng G7 sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Kapwa ipinabot ni na Speaker Martin Romualdez at House Committee on Constitutional Amendments Chair Lucas Rodriguez ang pasasalamat sa G7 sa patuloy nito suporta sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ani Romualdez, panahon ng itigil ng China ang agresibo nito mga aktibidad sa West Philippine Sea na sakop ng ating 200-mile Exclusive Economic Zone. Partikular dito ang pangaharas at pananakot sa mga Pilipinong mangingisda na nasa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Dapat na rin anya umalis ang China sa Mischief Reef na sakop ng ating EEZ salig sa UNCLOS at 2016 orbital ruling. Para naman kay Rodriguez, ang suportang ito ng mga malalaking bansa ay nagpapakita na nananalo ang Pilipinas sa laban sa China sa international community.
Wala kasi anya sino mang bansa ang nais na makaranas ng ginagawang agresyon ng China. Ang G7 ay binubuo ng mga unlad at makapangyarihang mga bansa ng United States, Canada, France, Italy, Germany, Japan at United Kingdom. Batay sa kanilang deklarasyon, kanilang tinututulan ang planong pagbabago ng China sa sitwasyon sa East at South China Seas sa pamamagitan ng pwersa at pananakot. Gayon din ang paggamit nito ng Coast Guard at Maritime Militia at mga harang sa freedom of navigation at pambobomba ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito si Katine Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, lumahok ang Pilipinas sa Ukraine Peace Summit sa Bergenstock, Switzerland. Si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. ang kumatawan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Peace Summit, pinag-usapan ng mga lider ng iba't ibang bansa ang peace proposal ng Ukraine. Hindi naman dumalo dito ang China. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, naging matagumpay ang naturang okasyon dahil sa mga dumalong world leaders at maituturing na isang kasaysayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa paggawa ng infrastruktura na makatutulong upang maibsan ang epekto ng La Nina. Sinabi ni Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama, na una nang tinutukan ng gobyerno ang konstruksyon ng mga flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa. Umabot aniya sa 4,700 ang kabuang nagawa ng flood control at 4,000 naman ang kasalukuyang ginagawa. Makatutulong ang mga flood control aniya para sa pagkontrol ng agos ng tubig, sa landslide at iba pang gamit nito. In terms of preparation, flood control projects ongoing yan sa mga magsasaka sa tinatawag na drainage water management. At saka po ang sinasabi po ng Pangulo talaga is yung integrated flood control project. Dapat hindi lang, kunyari may proyekto ang isang ahensya ng gobyerno, hindi dapat para sa isang purpose lang. Dapat multi-purpose siya at nag-uugnayan yung mga ahensya para po kapaki-pakinabang yung mga proyekto. Puspusa naman ang paghanda ng nasyonal na gobyerno at local government units upang maibsan ang epekto ng La Nina. Sinabi ni Villarama na baha ang nakikitang malaking hamon sa La Nina. Kailangan tingnan aniya ang seguridad ng mga mamamayan sa pagbaha. Dagdag pa ng opisyal, umabot sa 3,200 ang bilang ng mga barangay na maituturing na madaling makaranas ng pagguho ng lupa. Ang primary concern talaga is yung safety ng ating mga kababayan. Kaya po, pinapa-update po talaga, ini-encourage na i-update po yung mga hazard map para malaman po ano yung flood-prone areas, landslide-prone areas, at saka yung disaster-prone areas. Yan ang tinig ni Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 5 taong promotion ban sa mga pulis na masasangkot sa katiwalian, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang pagpapatupad ng ban sa promosyon ng mga pulis na masasangkot sa katiwalian sa loob ng 5 taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pardo, ito'y kung ang tiwaling pulis ay minsan nang na-demote o di kaya naman ay nasuspende dahil sa kinasasangkutan nitong kaso. Sa ilalim kasi ng Republic Act 9708,
hindi maaari ma-promote ang isang pulis kung may kinakaharap itong kaso at dinirinig ito sa loob ng 2 taon. Pero kung sakali maaprubahan ang bagong panuntunan, madaragdagan pa ng 3 taon ang paghihirap ng mga tiwaling pulis bago makakuha ng promosyon dahil kailangan muna nilang malusutan ang kanilang kasong kinaharap. Subalit po ang pulis ay ma-promote ngunit hinatulan ng korte dahil sa kanyang ginawa, maaari itong bawiin at madagdagan pa ang kanyang kaukulang kaparusahan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malawakang kampanya kontra sa pekeng sigarilyo ipinag-utos ni PNP General Romel Francisco Marbil. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Leo Sarne. Inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang lahat ng unit ng PNP sa buong bansa na magpatupad ng pinalakas na kampanya laban sa peke at ipinuslit na sigarilyo. Ang kautusan ng PNP Chief ay kasunod ng pahayag ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa 25 bilyong piso ang nawalang kita ng gobyerno noong nakaraang taon dahil sa pagkalat ng peke at pinuslit na sigarilyo sa merkado. Mula Enero naman hanggang Abril ngayong taon, iniulat din ng BIR na umabot na ng 6.6 na bilyong piso ang pagkalugi ng pamahalaan. Kabilang sa mga hakbang na ipinagutos ng PNP Chief ang pagpapatupad ng heightened surveillance at striktong border controls sa pakikipagtulungan ng iba pang law enforcement agencies. Ayon kay General Marbil, ang kampanya kontra sa mga peke at smuggled na sigarilyo ay isa ng krusada upang protektahan ang kalusugan ng mamayan at tiyakin ang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, Senador Sherwin Gatchalian nanawagan sa NTC na ipatupad ng maayos ang SIM registration law. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang National Telecommunications Commission o NTC para ipatupad ng maayos sa mga probisyon ng SIM registration law. Ayon sa Senador, ang hindi kasi epektibong pagpapatupad ng batas ay nagbibigay daan para makagawa ng iba't ibang klase ng panluloko at scams ang mga scammers sa iba't ibang Philippine offshore gaming operators o POGO. Binigyang diin ni Gatchalian na ang layunin ng batas na ito ay magbigay ng pananagutan sa mga gumagamit ng SIM card at suportahan ang pagpapatupad ng batas sa pagsubaybay ng mga krimen na ginagawa sa pamamagitan ng mga telepono. Pinunto ng Senador na isang bagay na magkakapareho sa mga nariid na POGO ng mga otoridad ang pagkakatuklas ng bulto-bultong SIM card na ginagamit para sa pandaraya at paggawa ng kung ano-anong scam gaya ng love scam, cryptocurrency scam at iba pang investment scam. Nakita na niya ito sa nariid na smart web technology sa Pasay City, Zune U1 technology sa Pambantarlac at paghalughog sa Lucky South 99 sa Pampanga. Binigyang diin ni Gatchalian na hindi dapat tutulog-tulog ang NTC at yakin na dapat maayos ang pagpapatupad ng batas ito ng mga telco operators. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinanggihan ng Commission on Elections o COMELEC ang 120 aplikasyon ng mga party list para makasali sa 2025 midterm elections. Sa desisyon ng NBank, hindi nito pinagbigyan ang kahilingan ng mga naturang party list na mapasama sa mga nais lumahok sa halalan. Ayon sa komisyon, hindi naipaliwanag ng mga aplikante na sila ay kumakatawan sa mga marginalized sector. Nasa 80 pang mga party list ang kasalukuyang dinirinig ng komisyon ang kanilang mga aplikasyon para makalahok sa 2025 midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tatapusin nila ang pagdinig sa mga aplikasyon ng mga ito bago ang filing ng Certificate of Candidacy sa unang linggo ng Oktubre. Mamadaliin din daw nila ito upang agad malaman ng mga party list kung sila ba ay pwedeng makasali sa halalan.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 18 LGUs sa Region 2 gumagamit na ng listahanan database o listahan ng mga mahihirap ng DSWD. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Sa nga 18 a lokal na gobyerno itan diti Rehiyon 2 ti mga aramat iti listahan na database wenno listaan dagiti marigrigat a pamilya ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2. Kalpasan dati may isayang kat ti panagpirma ti data sharing agreement iti baet ti LGU ang hadanan ni Isabela nga indaulwan ni Mayor Joel Matea Panganiban ken ti DSWD Region 2 babaen met kini Regional Director Lucia Alan. Pagbasaran itan ti LGU ang hadanan ti listahan ng 3 results of poor households siti panang bigbig kadagiti rumbo nga benepisyaryo para kadagiti social protection programs and services nga ipatpatumpal ti LGU. Bayad daytoy ket na isayang kati orientasyon tapno maipakaammo kadagiti empleyado ti LGU no kasano ang maaramat ken maprotektaran ti database ti ahensya. Iti agdama karaman kadagiti mga aramat iti listahan ti DSWD dagiti 6 nga LGU iti Cagayan, siyam iti Isabela, karaman ti provincial government, duwa iti Nueva Vizcaya ken maysa iti Quirino. Ti listahanan wenno ti National Household Targeting System for Poverty Reduction ket may isang information management system abang bigbigbig no siya sino dagiti marigrigat a pamilya iti entero pagilian. Manipud Tuguegarao City daytoy na April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, dengue cases sa Cordillera tumaas ng 72%. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Nagbalag ti Department of Health Cordillera ti publiko nga agridam ken kanayon latang agdalos ken agsawar kadagiti posible nga pagititlogan ti lamok ang mga warwaras iti sakit at dengue ita nga tiyempo iti pinagtutudo. Daytoy kat kalpasan nga nakalista iti naso nga ahensya iti 72% nga panagnato ti kaso ti dengue iti kaudyan nga 2 nga lawas wenno manipod iti maudi nga lawas ti Mayo aging gana umuna nga lawas ti Hunyo. Sigon kini Victoria Malikdan nga dadaulo ti Regional Epidemiology and Surveillance Unit iti DOH-CAR, dumano na iti 2,000 sa nga kasot 22 iti nilista nga kaso ti dengue iti entero nga rehiyon manipod Enero aging gana Hunyo ken adda ti 3 nga pimusay gapoti nasaw nga sakit. Sigon kini Malikdan iti laing probinsya ti Kalinga ken Abra ti nakalista iti panagbabat ti kaso ti dengue no idilig iti nailistada kaso iti maypada period iti 2023. Naobserbaran pa iti clustering of cases iti 27 nga barangay iti Benguet, 20 barangay dito Ciudad de Baguio, sa 18 barangay ijay Mountain Province kan maysa ijay Ifugao. Manipod dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Idil Adha, ginunita ng Muslim community sa Bohol. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu.
Nagtapok sa iyo sa Domingo sa buntag ang Muslim community sa lalawigan sa Bohol. Dito gipahigayon sa CPG Complex Tagbilaran City ang centralized Eid al-Adha celebration nga gipanguluhan sa Bohol Muslim Community Peace Movement Incorporated. Personal nga mitambong ang usa ka katib si Sheikh Nadir Oquendo aron mas mahimong mahinungdanon ang okasyon. Miabag usab sa pag-organisar sa kalihukan ang Office of the Muslim Affairs sa Kapitolyo, Provincial Government of Bohol, Bohol Police Provincial Office ug ang City Government of Tagbilaran. Nagtapok sa Tagbilaran City ang nagkalain-lain nga Muslim community gikan sa mga lungsod sa Bohol ingon man ang nag-inusarang dakbayan. Ang Eid al-Adha mas naila isip Feast of Sacrifice nagpakita sa pagkahuman sa Hajj pilgrimage sa Holy City of Mecca. Gihandom niini ang kaandam ni Prophet Ibrahim o Abraham nga isakripisyo ang iyang anak nga si Ishmael isip pagsanungkang ala. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Negros Occidental Provincial Government nagdaos ng veterinary medical mission sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Narito si JP Hervas para sa detalye ng balita. Hindi lang katauhan kundi pati kasapatan ang ginabuligan sa provincial government sa Negros Occidental matapos ang paglupok sang Mount Canlaon. Sining karon lang naghiwat sang veterinary medical mission kag relief assistance ang Provincial Veterinary Office sa Barangay Yubo, La Carlota City. Sila nagpatigayon sang deworming, complex supplementation kag pagpanagtag sang kalanon para sa kasapatan sang 91 ka animal raiser. Samtang antisinimay ginhiwat man nga kasubo nga veterinary medical mission sa Barangay Ilihan, Bago City. Naglabot sa masobra 800 ka kasapatan, kaangay sang karbaw, baka, kanding, baboy, kag manok ang nakabaton sa benepisyo sa syudad sang Bago. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Planta ng mangga itatayo sa lalawigan ng Cotabato. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Gikatakdang itukod ang mango processing plant sa probinsya sa Cotabato subay kini sa programang Asenso at Sagana sa maong probinsya. Labot niini migahin og 35 million pesos nga budget ang Department of Agriculture ug Philippine Rural Development Project ala sa pagtukod sa maong mango processing plant nga mahimutang sa Barangay Bitoka sa Midsayap, Cotabato. Tumong niini nga matabangan ng mga mango producers nga mo asenso sa maong probinsya. Ang probinsya sa Cotabato giila isip rank 3 in mango volume production human nga nakabaton kini og 41,308 metric tons nga ani og ranked 1 in area planted with 4,511 hectares sa tibok rehiyon gikan sa datos sa PSA alang sa tuig 2023. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Asahan na ang pagbaba ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Sa abiso ng Manila Electric Company o Meralco, ang pagbaba sa singil ay dahil sa implementasyon ng utay-utay na koleksyon ng mga singil mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM.
Una nang inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng dagdag singil ngayong buwan, pero nagbago ito matapos maglabas ng bagong utos ang Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng distribution utility at electric cooperative na hatiin sa loob ng 4 na buwan simula Hunyo hanggang Setyembre ang koleksyon sa WESM charges. Dahil dito, nasa piso at 76 na sentimo kada kilowatt hour ang bawat singil sa kuryente na ipatutupad ng Meralco ngayong Hulyo sa halip na 64 na sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil na una ng inanunsyo. Ito ay katumbas ng 372 piso na bawas singil sa kuryente ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Humingi naman ng pag-unawa ang Meralco sa mga customer nito sa delayed na electric bills ngayong Hunyo dahil kinailangang ipatupad ang utos ng ERC. Pagtiyak pa ng Meralco na kanilang palalawigin ang due date sa pagbabayad ng electricity bill. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng NARA Technology Park Development Incorporated na mamumuhunan sila ng nasa 2.71 bilyong dolyar para sa isang 300 megawatt hyperscale data center hub na itatayo sa Kapas sa lalawigan ng Tarlac. Nitong nakarang linggo, pumirma ng isang lease agreement sa probinsya ng Tarlac para sa isang 47 ektaryang kalupaan kung saan balak itayo ng kumpanya ang hyperscale data center na makukumpleto sa pamamagitan ng 3 phase na may 100 megawatts bawat isa. Sinabi ni NARA Managing Director William Johnson na inaasahan ng kumpanya na gumasos ng nasa 870 milyong dolyar kada phase ng data center habang may karagdagang 35 milyong dolyar para sa pagsasaayos ng daan. Ayon kay Johnson, hindi kasama sa 2.71 bilyong dolyar ang gastusin para makamtan ang layunin na 100% na pinapagana ng renewable energy sa loob ng 5 taon. Inaasahan na itatayo ang data center hub sa Clark Science City sa Kapas, Tarlac. Sinabi ni Johnson na magandang lokasyon ang New Clark City dahil maraming kalupaan doon na malaking hamon sa Kalakhang, Maynila at dahil malapit din ang lugar sa National Capital Region o NCR. Inaasahan na makakagawa ang proyekto ng 1,500 trabaho kasama na ang pagpapagawa nito. Kapag natapos na ito, kukuha ang data center hub ng nasa 200 highly skilled workers sa larangan ng information technology operations, maintenance, cybersecurity at iba pang larangan ng trabaho. Inaasahan na ang unang phase ng proyekto ay magiging fully commercially operational sa ika-4 na quarter ng taong 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng isang port development and industrial complex na may puhunan na nasa mahigit 3 bilyong piso ang itatayo sa isang 7 ektaryang kalupaan sa Lemery sa lalawigan ng Batangas na ilalagay ang isang cement silo at oil storage facility para suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Ferdinand Co, ang presidente ng Sinisian Lemery Batangas Port and Industrial Park Corporation, na ang 7 ektaryang complex ay may 3 mahalagang bahagi. Ang Sinisian Lemery Batangas Port and Industrial Park, ang Lemery Cement Silo Tank at Lemery Oil Terminal. Ang bawat isang bahagi ng proyekto ay may puhunan ng mahigit 1 bilyong piso. Ayon kay Co, ang lalim ng port ay nasa 15 metro at kaya nito ang Panamax-size oil tankers at cargo ships. Ang cement silo naman ay kayang lagyan ng nasa 60,000 metriko tonelada ng semento.
Samantala, ang oil terminal naman ay may storage capacity na mahigit 100 at 70 milyong litro at sinabi ni Ko na ang Unioil Petroleum Incorporated ay isa sa mga client ng Lemery Oil Terminal. Kapag nagsimula na itong proyekto, inaasahan na makakapagbigay ito ng 200 panibagong trabaho na posibleng magbukas sa unang bahagi ng susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakopo ng mga Batang Gilas Pilipinas 3-on-3 players ang kanilang kauna-unahang titulo sa 2024 FIBA 3-on-3 Under-23 Youth Nations League na ginanap sa China. Winalis ng Nationals ang elimination round ng top 5 sa pamamagitan ng 3 panalo bago tinambakan ang Mongolia 21-12 sa kanilang laban sa finals para kunin ang kampyonato. Malaking panalo ito para sa mga Pilipino dahil pakay sana ng Mongolia na kunin ang kanilang ikatlong titulo sa torneo pagkalipas pagharian ang stop 1 at stop 2 habang nagtapos sa ikalawang pwesto sa dalawang susunod na stop. Ang pambato ng UAAP na si Noy Remogat ang nanguna para sa Gilas Pilipinas kung saan nagtapos ito ng may 7 puntos habang ang mga sikat na players ng Perpetual at Letran na sina Patrick Slayat at June Roque ay nagtapos ng may 6 at 5 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakapag-ambag naman ng 3 puntos si Juan Miguel Tulabut. Dahil sa panalo, kasalukuyang nasa ikatlong pwesto ang Gilas sa overall tournament standings ng may 340 points sa likuran ng Mongolia at Japan na nakapwesto sa una at ikalawa na may 460 at 360 points ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpleto ni dating Ateneo de Manila University star Dave Ildefonso ang listahan ng Strong Group Athletics Pilipinas na sasabak sa 43rd William Jones Cup sa susunod na buwan na gaganapin sa Taipei, Taiwan. Sinamahan ni Ildefonso sina Kiefer Ravena, Angelo Kawami, Ren Zabando, Jordan Heading at RJ Avarientos. Kasama din sa koponan sina DJ Fener, Chris McCullough, Kailan Chongson at Tahuan Agi at mga bagitong players na sina Jonathan Manalili, Allen Liwag at Tony Inot. Si Charles Chu ang inatasan na magmamando ng koponan na lalahok sa torneo mula Hulyo 13 hanggang 21. Sinabi ni Ildefonso na malaking pribilehiyo ang kumatawan ng bansa at intensyon niyang kunin ang pagkakataon na ganito kapag ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng kanyang karera sa Blue Eagles, naglaro ng 2 season si Ildefonso sa Korean Basketball League sa koponan ng Suwon KT kung saan nakapaglaro siya ng 44 na laban. Sa Strong Group, makakasama muli ni Ildefonso ang kanyang dating teammate sa Ateneo na si Kawame kung saan nakopo nila ang kampyonato sa UAAP Season 85 Men's Basketball Tournament. Samantala, sinama din ng Strong Group si Manalili ng Letran at mga players ng College of St. Benilde na sina Liwag at Inot. Ang 6-foot Cebuano guard na si Manalili ay nakagawa na din ng ingay sa larangan ng basketball. Ang 19 anyos na si Manalili ay ang NCAA Season 99 Juniors Basketball Most Valuable Player kung saan pinangunahan niya ang Letran Squires sa 2 magkasunod na titulo. Sa kabilang banda, sina Inot at Liwag naman ay parte ng Strong Group squad na nagtapos sa ikalawang pwesto nitong nakaraang 2024 Dubai Basketball International Tournament. Ayon kay Chu, hindi lamang mapaghahandaan ng 3 ang parating na NCAA Season 100 Tournament, subalit makakatulong din ito na malinang ang kanilang galing sa basketball.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umalis na ng De La Salle University ang mga Alas Pilipinas players na sina Thea Gagate at Julia Coronel para sumali sa kauna-unahang Premier Volleyball League o PVL Rookie Draft na nakatakdang ganapin sa Hulyo 8. Ang outside hitter na si Micah La Rosa at middle blocker na si Leila Cruz na parehong nagmula din ng DLSU ay nagsabi na din na lalahok sila sa darating na draft na orihinal na linalahokan ng 50 babae, subalit ginawa na itong 47 na lamang. Mula naman sa UAAP Women's Volleyball runner-up na University of Santo Tomas, ang opposite spiker na si Pierre Abellana ay nagrehistro na rin sa draft. 7 atleta naman mula sa Adamson University ang pumasok sa draft sa pangunguna ni na outside hitters Lucille Almonte at Ishi Lalong Isip, opposite spiker AA Adolfo, setters Nika Yandok at Ange Alcantara, libero Karen Verdeflor at middle blocker Sharia Ancheta. Ang mga graduate naman mula sa University of the Philippines na sina Abby Gok, Jewel Encarnacion at Stephanie Bostrillo ay sumali din. Kasama din ang mga players ng University of the East na sina Dara Nieva, Janina Zeta at Dea Villamor at pati na rin si Roma May Doromal ng Ateneo. May mga nagpahiwatig ding mga Pilipina na nagmula sa ibang bansa katulad ni Alea Torres ng Brock University at Nathalie Ramacula ng Red River College Polytechnic. Bukod sa kanila, marami ding mga players na nagmula sa NCAA at iba pang liga sa bansa ang nagrehistro ng kanilang pangalan para sa draft. Nakatakda ang 2 araw na draft combine mula Hunyo 25 hanggang 26 na gaganapin sa Gameville Ballpark sa Sheridan, Mandaluyong. Idadaos naman ang draft lottery para madetermina kung aling koponan ang mauuna sa pagpipili ng players sa Hunyo 24. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kumpirmado na, inanunsyo na ng celebrity actress at asawa ni Zanjo Marudo na si Rhea Ataide na siya ay nagdadalang tao sa panganay nila ng aktor. Ibinahagi ito ni Rhea sa social media kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day nitong linggo, June 16. Sa Instagram, makikita ang ilang litrato ng celebrity couple at kabilang dyan ay ang baby bump ng aktres. Ayon pa sa celebrity actress, nasasabik na siya sa panibagong journey nila ni Zanjo. And dahil Father's Day lang din naman, ay sinamantala na ito ni Rhea upang batiin ang kanyang mister. Dahil magiging ama na ito sa kanilang panganay. Anya, quote and unquote, Happy First Father's Day na may kasamang sparkle emoji. At maraming kapwa celebrities ang bumuhos ng pagbati o nagpaabot ng pagbati sa mag-asawa. Kabilang na dyan ang kanyang kapatid na si Congressman Arjo Ataide, maging sina Jason Abalos,
Nadine Lustre, Janine Gutierrez, Yam Concepcion at marami pang iba. At kung maalala nitong Marso lamang itinanggi ni Jella Ataide ang nakababatang kapatid ni Rhea na hindi buntis ang kanyang ate tulad ng unang napaulat sa social media. Say ni Jella, na-diagnose daw itong si Rhea ng polycystic ovary syndrome o PCOS. Kaya mahihirapan daw itong mabuntis agad. Dagdag pa niya, quote and unquote, "It will be a miracle if she has a child." At ikinasal itong si Rhea at Zanjo noong Marso sa isang civil ceremony sa Quezon City makalipas ang isang buwang engage. At congratulations kina Rhea at Zanjo. Samantala, sa iba pa natin chika for today, ilang oras din matapos ang anunsyo ni Rhea Ataide, hindi rin nagpahuli ang celebrity na ito dahil inanunsyo rin ng celebrity cosplayer na si Alodia Goseng Fiao Kimbo na nagdadalang tao ito sa kanyang partner na si Christopher. Sa kanyang post sa Instagram ay makikita ang isang video na hawak-hawak ang sonogram ng kanilang baby. Caption pa ng cosplayer sa post, quote and unquote, "Player 3 has joined the party" with white heart emoji. At marami sa kanyang mga fans ang nagpaabot ng congratulatory messages sa kanyang pagbubuntis. Sabi nga, "Congrats to you both," na may holding back tears at heart emojis. Excited for the Mommy Alodia era. At isa pang congratulatory message ay "Congrats Senpai." At kung inyong maaalala ay naging usap-usapan sa social media itong si Alodia matapos mag-post ng isang cryptic post na makikita ang isang picture ng kanyang kamay na may hawak na mukhang dragon egg. Dahil dyan, maraming netizens ang naniwala na magiging magulang na ang couple na siya nilang inanunsyo sa mismong Father's Day. Matatanda naman noong Abril ng taong 2022 nang isinapubliko ni Alodia ang relasyon nila ni Christopher. At makalipas ang 3 buwan mula noon ay na-engage na sila at ikinasal noong Valentine's Day 2023. Sa uli natin chika for today, totoo nga kayang buntis ang celebrity socialite at actress na si Ellen Adarna sa kanyang partner na si Derek Ramsey? Yan ang tanong ng sambayanan dahil trending sa social media ang Instagram post ni Derek. Kalakip lang naman ang ilang sweet pictures nila ng misis nitong si Ellen, pati na rin ang ilang litrato nilang tatlo kasama ang stepson na si Elias. Ang caption niya dyan, quote and unquote, "Can't wait," na may pagtag sa Instagram account ni Ellen Adarna, "Alam mo na." Na siya namang nireplyan ni Ellen at tinanong sa kanyang mister, "When are you coming home ba?" Na tumugon dyan si Derek. Sabi niya, "Soon, relax ka lang dyan, okay." At walang idinetali ang mag-asawa, kaya naman ang netizen natin may kanya-kanyang comments na kung ano ang ipinahihiwatig ng naturang couple. Karamihan sa kanila naniniwala pinagbubuntis na ni Ellen ang baby nila ni Derek. At kung matatandaan nitong Abril lamang ay ibinalita ng Showbiz Insider na si OG Diaz na nagdadalang tao na si Ellen na naging blind item muna sa umpisa. Pero dahil sa pangungulit ng kanyang mga kasama sa Showbiz Update Vlog na sina Mama Loy at Marena, hindi na nagtagal ay ibinunyag na rin ito ni OG. OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat